Hi guys, today tuturo ko sa inyo kung paano mag-run, mag-create ng campaign dito. Kung meron dumadaan sa inyo sa newsfeed nyo or feeds, sa newsfeed nyo sa Facebook na mga sponsored, na naka-label na sponsored, ito siya. So basically, boost post, para siyang boost post. Ituturo ko dito naman yung manual. Advisable ang mag-run ka ng FB Ads Manager. Inside FB Ads Manager, unlike sa Boost Post kasi when it comes to targeting and follow-up, mahirapan ka sa Boost Post lang. So, dito sa manual na pag-create ng campaign sa FB Ad, inside the Ads Manager, pwede kang marami kang pwedeng gawin. Okay? Unlike sa Boost Post lang. So, to do that, punta ka sa Facebook Ads Manager. So, facebook.com, Facebook Ads Manager, magkaiba siya. Yung account mo sa Facebook account, yun yung gagamitin mo para mag-run ng Facebook Ads Manager. Okay, Facebook Ads Manager, search na lang sa Google, and then Ads Manager Meta for Business. So basically, ito yung maging itsura ng interface niya sa website. So dito sa upper, if hindi pa connected yung account nyo, personal account nyo, pwede siyang i-log in dito. And then, start now or go Ads Manager. Okay, so, before ka pala mag-run ng campaign or FB ads, meron kang dapat tinatawag na ad account. So basically, ito yung parang magiging wallet mo. Doon ka magfa-fund ng budget para mag-run yung FB ads. To create that, punta ka lang sa business settings and then doon sa ad account, create ad account. So, marami sa YouTube kung paano mag-create na ad account. Actually, madali lang naman din siya. Ad account, and then yun yung pwede kang pwede mo i-link yung GCash mo or anything na credit card or debit card para pondohan yung account. So, if wala yun, hindi mag-run yung FB ads kasi saan kukuha ng budget yung FB ads kung wala tong ad account. And then you have personal account, ad account, and then if meron kang client, as much as possible yung gagamitin mo doon is yung ad account ng client mo para kapag mag-run na yung ads, hindi ikaw yung nag-spend, kundi yung nag-spend yung ad account ng client mo. Okay. Madali lang siya i-request and then i-connect dito sa Facebook Ads Manager. Pero ito, para tas mabigyan kayo ng idea kung paano mag-run ng simple FB ads. Ito, complex yung mga tools dito sa una, pero if mo master, paulit-ulit mo siya na i-open or i-practice na paano mag-open ng mga ganito, maging kabisado mo na, makakabisado mo naman din to along the way. So, campaign, ito yung lagi mong bubuksan all the time if mag-run ka ng ads. Campaign, and then basically, ito yung magiging parang dashboard mo. Ang purpose nito, yung nakasulat dito, naka-blur naman din to. Pero ang nandito sa may side, okay, dito. Nandito, okay. Ito yung parang analytics mo. So, yung sinabi ko kanina na pwede mong i-target yung mga audience or prospect customers after ng ads, dito mo siya ma-observe and ma-monitor. Unlike sa boost post, hindi mo kayang i-monitor or hindi ka makapag-compile ng mga set of audience. Unlike dito, pwede kang gumawa ng ganun. Okay. Which is may advantage pa din if ma-master mo tong FB Ads Manager. At hindi ka lang nagsasayang ng budget sa boost post. At least yung every penny na gastos mo dito sa FB Ads Manager, alam mo kung saan nagagastos. Okay? So, basically, ito, create. And then, to explain this,
merong label to awareness, traffic, engagement, lead, up, promotion, and sales. And then, lahat yan may specific na purposes na objective. Campaign objective. And makikita nyo naman dito sa right. Uh, dito. Awareness, show your ad to people who are most likely to remember them. Makikita naman dito eh. So, pag click mo ng traffic, so send people to destination. Pero most of the time, ang gagamitin mo dito is engagement. Okay? Engagement. If marami kang budget, or ka-level nyo yung Jollibee, McDo, or SM, real estate, kung ano may mga sikat na brand or company na malalaking budget, ito, awareness yung ginagamit nila. Maganda siya sa awareness if maganda gamitin yung awareness if kung gusto mong padamihin yung followers mo. So basically, mag-give ka lang ng value or magpo-post ka ng value na para dun sa mga audience na related dun sa set of target market mo. And then you can easily target them using this awareness. Kasi maganda rin naman daw. Pero magsasayang ka lang ng budget dito if ang habol mo is conversion agad, conversion. Pwede naman yung engagement. But awareness kasi is for awareness lang. Hindi siya like for goal na bumili yung tao. Kasi dito sa engagement, yung set of audience dito is swabe. Okay? Unlike sa awareness, kumbaga sa local municipality, buong local municipality, yun yung ito-target. So, parang sayang kung mag-run yung ads mo dun sa mga tao na hindi siya interested dun sa ads. So, kahit sinong tao kasi dito sa awareness. So, sa engagement, meron kang ilalagay ng mga specific na interest and dun lang siya mag-run ng mga tao. Leads, yan. Ito is maganda rin to. It's for form, Google form, and then makakuha ng mag-swabbing mga leads dito. Engagement and sale. Okay, kung sale, kung yung mga price ng product mo is 99 pesos, 50 pesos, pwede mo itong gamitin. Pero most of the time, engagement yung ginagamit. So, yun yung gagamitin natin, for example, dito. Nabigyan na kayo na tips din kung ano yung proper. Pero sa akin lang yan, okay? Yun yung, based on my experience. Kaya sinasabi ko na sa inyo. And yun din yung nalaman ko sa mga paid courses na are related to FB ads. They have, unang nilang objective sa campaign is engagement. Pero it depends sa situation pa din yan. Okay, recommended settings, pwede siya. Pero dito tayo sa manual engagement campaign for this tutorial. Para at least makita nyo yung flow ng kung paano mag-run ng ads. So, meron tayong tinatawag na campaign, ad set, campaign, ad set, and ad. So, complex. Siguro sa mga beginner, mahirap siyang intindihin dito. Pero ang mag-focus ka lang is itong tatlo lang to. 1, 2, 3. Itong 3 layers na to. And then yung 3 layers na may correspondent ng mga menu yan. So, ang campaign is, kumbaga, inyong project, kung ano yung gagawin mo na campaign. For example, real estate campaign for this specific location or for this specific na building. Okay, that's campaign. Project campaign. Project, okay? Yung sinet natin objective dun sa campaign is engagement. So, campaign is basically project name. So, pwede mo ilagay dito, real estate for Lucena building. Diba? Pwede namang hindi ganyan. Para at least ganda yung format ng real estate Lucena building. Pero it's up to you kung ano yung pwede mo ilagay dyan. Pagpunta mo dito sa ad set, okay, ito yung tinatawag na ad set. Ang purpose nito is yung audience naman. Type of interest ng mga audience,
kung ano yung saan mo gusto i-deliver yung magiging ad mo, magiging Facebook ads mo. So makikita nyo dito, sa pinakababa, yung budget, okay? Sabihin natin 100. Ang pinakamababa sa budget, daily budget is actually 50, $1. Di ba? 50 is equivalent to $1. Pero ang pinakamababa niyan, para magkaroon ka talaga ng magandang run ng ads, 100 per day actually. Spend ka ng 100 per day. And then sa 100 per day, pwede kang maglagay ng 3 ads. So, sa trial process na yun. Okay, so para mabigyan kayo ng idea, 100 pesos, that's okay. Okay, then ito yung time. And ang sinasabi ko kanina na audience is dito. So basically, pag nilagay mo yung location, pwede kang maglagay ng USA or sa Pilipinas. Or specific na Pangasinan, for example. Yeah, Pangasinan. Or mas maliit pa sa Pangasinan, maglagay ka ng 2442. Yeah. Like yung zip code nito. Ito, kamali tayo. 2442, and that is Balongaw, Pangasinan. Yeah. So, kung anong municipality mo, lagyan mo lang yung zip code and then, yeah. Pero ang target natin is hindi yung mismong municipality. Buong Pilipinas. Pare. Philippines. Okay, Philippines. And then dito, may custom sa age. Pwede mo maglagay dyan. Minimum. And then, pag inedit mo to, dito pala, advantage and audience. So, basically, ang purpose nitong ad set is for audience. Siya. Gusto ipakita sa inyo yung detailed targeting. Yan, ito, yung interest. For example, real estate kayo, lagay mo sa interest yung set of audience, kung ano yung interesado sila. May mili ka kung anong set of audience yung kung yung gusto mo na ads, doon mo iparan. Okay, sa mga specific ng mga tao. Ito yung lagi nilang sinesearch, lagi nilang malabas sa newsfeed nila. So, pwede mo silang i-target. Okay, property, investing, and then pwede kang maglagay ng kahit ilan. Pero advisable, 4 to 5 interest. Kasi merong strategy kasi dito na every interest, merong specific na isang ad. So, kung isang interest ulit, may isang ad ulit. Isang interest. And kung sino yung mag-work, yun yung i-scale yung budget. Okay? Pero you get the point. You can target specific interest na mga audience. So, age, pwede din. Kung gusto mo yung bata lang or wag na yung bata. Kasi buyer ng real estate. So, around minimum 23 or 25. Mga ganyan. Gender, babae or lalaki. Okay, so, yun yung purpose ng ad set. To have a specific audience. Kung yung ads, kung saan mo gusto i-run yung ads. Okay, yung placement, most of the time, advantage placement yung pili natin para yung hayaan natin yung Facebook yung mamili kung sa My Day ba, sa Facebook feed ba, sa Facebook Reels ba, okay? We get the point kung saan niya ipipwesto. So basically, dito mo pwedeng kontrolin kung ano yung mangyayari. Pwedeng mangyari sa ads mo. Para at least ikaw pa rin yung may control. Okay, then dito pala, kailangan mo rename. For example, real estate, Lucena Building
And then, set of audience. Yeah. So basically, dapat yun sa may location pala, hindi pala Pilipinas yan. Specific na lugar lang pala. Pero kung yung Lucena Building is buong Pilipinas, so depende pa rin. Okay, yung location, be careful kung saan mo gusto i-run yung ads mo. Kasi makikita naman yan sa Facebook. Di ba, kapag mag-create ka ng Facebook, ilalagay mo yung address mo, ilalagay mo yung ito, di ba? So, mata-target kung sino yung pwede mo rin isa dito yung time, schedule, dito sa sa budget, and then sa kung kailan mo gustong umpisahan i-run yung ads. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya. Okay, it depends sa'yo. And then pagka next mo dyan, yung susunod dyan is yung ad. Ito na yung, kumbaga, output. Ito na yung makikita ng mga audience. Yung mga nakikita nyo na videos, image, pwede rin yung image, pwede rin catalog, or dito siya, sa ads. So, UGC, user-generated content. Ito siya. Real estate, videos. Most of the time kasi, videos ang mas better sa ads. And then, after mo mag-run ng ads, ng videos, after for follow-up, image naman. So, sa una, most advisable is video yung gawin nyo. So, pagka-create ng ad, pwede use existing post, yung pinost nyo na before, or use creative markup. I don't know kung paano to kasi di ko pa nagagamit. Pero dito sa create ad. And then, sa ad video, mag-post ka dito ng upload. Mag-upload ka kung ano yung video. So, dito, upload. And then, pag-upload mo, dito, hanapin mo lang siya dito, and then para ma-save siya sa library. May Facebook library kasi ang Facebook Ads Manager, may library yan. Doon nakaset yung media, lahat ng mga images before siya mapunta doon sa Facebook. So, for example, ito, yung ginawa ko na ad video, and then next, theme, next mo lang yan. And then, text, pwede mong gawin yan mamaya. Then, so, basically, ito yung may itsura niya. Sa mga, makikita na ng mga tao. Yung profile mo, and then yung sponsored na label kasi nag-run ka ng ads. And then, dito sa may primary text, dito yung caption. Parang posting na siya. Okay, yun yung gagawin mo sa ads. Then yung message, and then, yeah. So, pwede kang bumuha ng different ads, which is advisable yun. Na sa isang campaign, pwedeng dalawang ad set, or kahit isang ad set, isang specific na audience, and then maraming Facebook ads. Facebook, kumbaga, ad, yung mga videos, images, pwede kang mag-duplicate dito ng 3, 4, 5, gawin natin 3, and then iba't ibang video siya. Mas advisable siya for testing. Okay? So, ito, nag-add ako ng 3, so 4 na siya. And then dito, pwede kang mag-upload ulit ng another ad. Para at least kung ano yung sino yung ad yung makita mo na nag-work, and then pwedeng yun na lang yung i-run mo the rest of the days. So, kumbaga doon mo makikita kung ano yung mga winning ad. And then, i-turn off mo na wag mo i-delete, okay? I-turn off mo, pwede mo i-turn off doon yung mga ads. Okay. So, basically ganun siya. And then, kapag tapos mo na i-set up, publish mo na. Okay. And then, yung sinasabi ko na pwede mong i-off dito. May button dito, something. So, makikita nyo, campaign, ad set, and ads. Huwag kayong malilito sa dashboard, sa user interface ng Facebook. Kasi
Malilito ka lang kapag papansinin mo lahat ng mga tools. Ang pansinin mo lang is campaign, ad set, and ads. Tatlo lang. Kumbaga, ito, isang campaign, isang folder yan. And then sa loob ng folder na yan, may mga different ad set. And then sa specific na mga ad set, meron siyang mga videos, images na nakalagay doon. Okay, so, imagine nyo lang yun na set of folders. And then kapag niran mo yung isang campaign, mag-run na lahat pati to. Except kung enough mo yung mga button dito. Sana meron ka natutunan. Kung meron kayong tanong, don't hesitate to ask me. And then, kung kaya akong tumulong, sagutin natin yan. And message nyo ako directly sa Facebook page or sa Facebook group kung saan ko man na ipopost. Yeah, thank you.